Ano, kan pumasok yan. Dito sa gilid lang. Dito sa gilid. Eh, ano, hindi ko makita siya. Gilid lang. Papasok na ba? Ito na tayo sa ano? Ay, doon. Siksik tayo doon. Kasi tayo na mo lahat. Dito lang tayo. Ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pangako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ay sa diwa ng pagsunod sa inyo na dinanap ng iyong anak ay mapakintapagawa ang natin ang lubos at katapusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Isang Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsayin mo lahat. Sumasampalataya ako. Upang lalo kami manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kami maging mapaglikod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno!
Meron pong pagkakataon sa inyong buhay na gusto nyo kayo ang laging mataas. Kapag kayo ay nasa eskwela, gusto nyo kayo ang laging top 1. O di kayo nag-beso sa atin. Laging nauuna, laging mataas. Pero kung titignan po natin si Jesus Nazareno, siya ay Diyos. Diyos na totoo at tao din totoo. Ngunit ang Diyos, si Jesus Nazareno ay hindi ganito. Tulad ng ating narinig mo sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, si Jesus ay Diyos. Ngunit si Jesus Nazareno, hindi niya ipinagpilitan o ipinagkait ang kanyang karangalan. Pinili niya huwag tumapit sa kanyang pribilehyo, kundi siya ay nagpakababa, naging takot, at naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan sa krus na nagdulot ng kaligtasan para sa ating lahat. Kaya ako ang kapistahan natin kayo ay napakaganda. Dahil tayo pa rin po ay nasa panahon ng Kapaskuhan. Kaya kung napapansin nyo, hindi na natin nakagad ang mga deklarasyon ng Pasko sa ating simbahan. Dahil natatapos ng Pasko, kailan? Sa linggo ba? So pwede nyo po pag-iipang sa kasanang pinaka-fiesta, kundi Merry Christmas. Pakimagin mo naman, Merry Christmas. Pasko pa rin po. No? Napakagandang signal na fiesta natin ngayon ay napapalok sa Pasko. Kung saan ating tinignan, ating natanggalan, at ating narinig ang katotohanan na ang Diyos, sa kanyang kahit siya'y mataas, pinili niya magpakababa. Pinili niya isilang, hindi lamang bilang tao, kundi bilang sanggol sa simpleng sabsaban. At sa imahe mo ng ating pong Jesus Nazareno, ipinapakita niya ang patuloy niyang pagpapakababa bilang Diyos na nagkatawang tao. Niyakap niya ang krus na dapat ay sa ating nakakasan. Iniligtas tayo sa kasalanan, wala naman siyang kinalaman. Hindi naman siya ang dayo. Pero mga kapatid, marami ko lamang na siya, ang pong Jesus Nazareno, ang ating itaas sa ating buhay. At tayo naman bilang ating pagpupuri at pasasalamat at pagpapanahal sa Kanya, dapat tayong tumulad sa Kanya na marunong bumaba at magpakababa at magpakumbaba. Upang ating maipakita ang pong Jesus Nazareno, kung sino ang pong Jesus Nazareno sa ibang tao, sa ating mga kategorya. Mga kapatid, ang tunay na debosyon sa pong Jesus Nazareno ay hindi nasusukat sa pagmamataasan, hindi nasusukat sa pag-angatan ng sarili. Tulad ng pagkita natin sa posisyon ng prestasyon. Sino ang unang nakakawag sa luwi o sa taas ng andas? Sino ang pinakamulan ng sumaba? Sino ang pinakamagagal na makakasabit sa mundo? Hindi yun ang nasa debosyon na hinihingin ng ating pong Jesus Nazareno, hindi lamang ngayon. Sapagkat ang tunay na debosyon kay Jesus Nazareno ay nasusukat sa kung sino ang pinaka-nagpapakababa ng puso. Sino ang marunong sumunod sa kanyang utos. Sino ang marunong yaman din ng iba, liban sa sarili. Sino ang tunay na sumusunod sa landas at gawain ni Jesus Nazareno. Kung gusto natin si Jesus Nazareno,